Tapos na pala. Gusto ko meron pang isang stanza yon. Good morning. Nais ko lang basahin yung mga kapatid natin na worshiping with us online. Of course, si Ate Presi Yolanda, Presi, palakpakan natin sila. Hindi, mamaya na palakpak. Michael Juliano from Cayman. Si Ate Delia Dumlao Santa Romana from Toronto. Si Camille Cruz from Tanay ba yun? Taytay. Si Robert Bolima from the mountains of Santa Barbara. Okay. Spencer Lim Yiyang. I don't know her, but she is with us. Or lalaki ba ito, or babae, whoever, whatever. Thank you. Si Ichu. Si Manny and Emmy Paraiso. Of course, si Karing and the rest. No? Marami pa yan, hindi ko na lang mababasa lahat. Benji de Guzman, si Pastor. At of course, ang pamilya ni Pastor Ray Garcia ng Cavite. To all of you, we continue to thank you for being with us every Sunday online. At sa inyo mga kapatid, of course, the more I say thank you because you chose to be on-site with us worshiping. So, meron po akong hini-request kay Ricky Joyce to put on screen, side by side, yung fruit of the flesh and fruit of the spirit para makita nating maigi. Ayan po yan. Ang dami ng fruit of the flesh. As against the fruit of the spirit, kung saan ang mas malakas sa inyo, kayo na po makakaalam. The reason why we are studying after 3 years, because noong 2022, ito na rin po ang ating naging theme. And after 3 years, we are going back to evaluate and to find new meaning sa tinatawag nating parts of the fruit of the Spirit. At ngayon po, kung meron man sa inyong meron pa doon, nasa sa inyong pagpapasya. Kung meron naman na kulang pa rito, sa fruit of the Spirit, nasa inyo rin ang pagpapasya. Kami ni Pastor Ribo, we only share to you what God wants us to learn. And the decision is up to every one of us. Before I continue, let me lead you to a short prayer. Dear Heavenly Father, I pray that the Holy Spirit will keep us alive, alert, enthusiastic in knowing, Lord, the importance of understanding the fruit of the Spirit. Help us, Lord, to be those Christians who listen and obey your words. Para hindi kami matulad sa sinasabi mo sa iyong salita na kami ay hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad. Help us, Lord, to be obedient enough to simply follow what you want us to learn and do in our life. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Si Pablo, meron po siyang sinabi sa mga taga-Epeso. Ito po ay nasa Ephesians 5:18. Ito ay hamon sa ating lahat. Ang sabi po sa Ephesians 5:18, if we can have that on screen, yung last part of the verse, ang sabi doon, be filled with the Holy Spirit. Meron po siyang sinabi dyan na huwag tayong magpakalasing. Yan, mga umiinom. Which lead to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Okay? Anything that will stop
us from being filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin ng filled, yung tayo ay mapuspos. Every Christian, anyone who will accept Jesus Christ, receives the Holy Spirit. But not everyone who has the Spirit is filled with the Spirit. Kaya pinag-aaralan nating maigi. Ayan po yan eh. The purpose of the Holy Spirit, doon sa kaliwa, is to be, our life be filled with the Holy Spirit. Maimpluwensyahan, mapangunahan ng banal na Espiritu. Ang problema, hindi nagagawa ng Espiritu yan sa maraming mga Kristiyano because may nagbablock sa Kanya. Ano yung nagbablock sa Kanya para ma-feel niya ang buhay ng Kristiyano? Kasalanan. See? Will I be captured by the camera? This is the ideal. Jerome, yung binigay mo kasi sa akin na pointer, natatalo ng screen eh. Kaya hindi pa magamit. Siguro, bigyan mo lang ako ng patpat. Okay. This is what we should have in our life. This is the ideal. Our life, we have the Holy Spirit, and the Holy Spirit is filling our life so that we live victoriously. The problem is when the Holy Spirit cannot penetrate our life because of a blockade. Ang nagbablock niyan ang kasalanan. Okay. Ngayon, kung ano man yung kasalanan na yan, kayo lang nakakalam. Kung titignan natin doon sa fruit of the flesh, baka may isa doon, may dalawa doon, na hindi natin pa natatanggal, kaya ang banal na Espiritu, hindi niya tayo mapuspos. Okay? Kaya tayo, hindi mo maramdaman ang 100% victorious Christian life because the Holy Spirit cannot do its ministry in our life. So ako, habang pinag-aaralan ko yan, sinasabi ko nga sa God, God, ano pa ba yung dapat kong alisin with your help para I can be consistently living a Spirit-filled life. Okay? I cannot decide for you. God will not decide for you. You will have to make that decision. Baka dyan, meron tayong mga nakakabara, parang puso yan, hindi ba? Kaya may mga tao nagkakaroon ng ano tawag doon sa heart surgery? May mga bypass operation because may nagbablock. See? Baka meron nagbablock sa atin. Kaya hindi tayo maka 100% fulfilled, filled ng banal na Espiritu. Pero ang sabi ni Pablo, be filled. Utos yun. Tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Hindi tayo dapat mapuspos ng kasalanan. Kaya nga, ang sabi natin sa program, yung binasa ni Kuya Aaron, it is important for us to know the process of growth. It is very important for us to know how the Holy Spirit can fill our life towards Christ-likeness. See? And we hope our theme will be able to guide us through this effort. Kaya God has given us, after 3 years, the need to review.
re-evaluate to find a new meaning to the different parts of the fruit of the Spirit. Kasi gusto natin, alam po yung sa Amerika, may dalawang political party sa Amerika. Democratic Party at Republican Party. Pero sa Amerika, mayroong mga tinatawag na Rhino or Rhino, R-I-N-O. Sila yung mga Republican, but they are considered as Rhino. Ang ibig sabihin po ng Rhino, Republican in name only. Sa pangalan lang sila Republican, pero they are not fully observant of what a Republican Party member is in the United States. Ang ayaw natin, tayo maging Kino. K-I-N-O. Ano ang ibig sabihin ng Kino? Kristiyano in name only. Ha? Or sino? Christian in name only. Kristiyano in name only. Sa pangalan lang tayo Kristiyano. Pero sa gawa, hindi tayo Kristiyano. Oh. Sino sa atin ang Kino? Okay? Wala. Wow. Thank the Lord. Okay? Pero ask yourself, are you a Kino? Are we a Kino? Are we Kristiyano in name only, but not in real meaning of it, of a Christian? Yung ating pinag-aaralan ay kindness, pero gusto ko lang i-predicate sa introduction ko ang reason why we are dealing with Galatians 5:22 to 23. I don't want us to be Kino. We should not be Kristiyano in name only. Or Kono. Koso. K-O-S-O. Kristiyano on Sundays only. Maganda nga sana, wag na tayo umalis dito no? 7:24 para lahat tayo Kristiyano Pero maraming Kristiyano, Koso. Kristiyano on Sundays only. After Sunday, Kino na tayo. Now, sa ating pag-aaral, I want to introduce a verse na sinabi ni John sa 1 John 3:18. Kakiligay po yung 1 John 3:18. Dear little children, let us not love in words, let us not love in words and speech, but in action and truth. Huwag tayong umibig sa salita lang, kundi sa pamamagitan ng ating gawa. Just like kindness. We cannot be kind in words only, but in action, we should be kind. Kindness. Di ba yung fruit of the Spirit? Andyan yun yung pinakita ni Ricky Joyce. Ayan. We are highlighting kindness this Sunday. Next Sunday, si Pastor Ribo, goodness. Sa susunod ay si Attorney Jury, faithfulness. Yung dalawang huli, hindi ko alam kung sino sa member ng professional
ang magbo-volunteer to tackle yung panghuli, self-control. Yan. Okay. Ano po bang ibig sabihin ng kindness? The quality of being friendly, generous, considerate. Kindness po yan. Pangalawa, kindness is the quality of being gentle, caring, helpful. Kindness involves selfless commitment to another's good in words and in action. Kuminsan, kahit sa words, hindi ka maging kind eh. Sa action pa. Sa words, hindi ka maging gentle eh. Sa action pa. But we want every one of us to be kind in and out. Inside out. Parang hinog na mangga. Dilaw sa labas, dilaw sa loob. Consistent. Okay? Friendly, generous, considerate, gentle, caring, helpful, selfless commitment. Think about it. Welcome. Dito po tayo. Ito yung mga pamangkin namin. Dito sa harap, yung huli, dumadating sa harap pinapaupo. Yan, ha? Okay. Yan, Pamilya Santos yan. Pamilya Efren Santos. Okay? Palapakan natin sila. Thank you. Ha? Yung isa, ano po yan, hindi po siya artista. Pero mukhang artista. Ha? Okay. Parang ako, MD at PhD. Mukhang doktor, pero hindi doktor. MD, PhD. Sa Tagalog, ano ang kindness? Tatlo rin po yan. Kabutihan, kagandahang loob, kabaitan. Yan po yung nakuha ko sa dictionary, sa cellphone. Kabutihan, kagandahang loob, kabaitan. Pero para sa akin, may degree ang kindness. Hindi basta kindness. Ako, gusto ko, what I want to demonstrate consistently is not kindness alone, but loving kindness. Ano po ba ang kaibahan ng kindness sa loving kindness? Halimbawa, binigyan ko si Romy. Kilala niyo si Romy? Pinsan namin yun. Hindi si Romy. Si Romy dito, Romis ang tawag ka. Romis, may S. Si Romeo. Pinsan namin yan. Binigyan ko siya ng tinapay. Kindness yun. Pero kung bibigyan ko pa rin siya ng soft drinks, loving kindness na yun. Halimbawa, pauwi kami ng Pasig. Tapos si Angel ay nakita namin. Angel, sakay na. Saan ka pa pupunta? Uwi ako Santa Barbara. Ganun ba na ako? Sayang eh. Papunta kami ng Ortigas eh. Hindi bale, sakay ka na hanggang dyan sa labas. Kindness yun. Pero kung sabi kay Angel, okay, sumakay ka, ihatid muna kita sa Santa Barbara, saka ako pupunta sa Ortigas. That's loving kindness. Madaling gawin ng kindness, pero kung loving kindness, it's different. Halimbawa, lumapit sa akin si Jerome. Di ko mando.
meron akong pagsubok ngayon. Ha? Bakit? Kailangan ko ng 5,000 eh. Ganun ba? Nako, pagsubok ng Diyos yan. Ayoko makialam sa pagsubok ng Diyos. Ha? Pasensya ka na. Pasensya ka na. Ayoko pakialaman ang pagsubok ng Diyos sa'yo. Kindness ba yun? Foolishness yun? See? Kindness must be coupled with love. Loving kindness. The kindness of God, He demonstrated by giving His best for us. Sino ba yung God's best? Jesus Christ. Kung ang pinadala lang ng God ay isang anghel, that's kindness. Pero ang binigay niya, yung only son niya, that's loving kindness. Di ba may kanta tayo niyan? Thy loving kindness is better than life. Di ba? It's not simply kindness, mga kapatid. We've got to demonstrate kindness in words, in action, with love. See? Halimbawa, si Lon Fu. Remember Lon Fu, Teo? Si Lon Fu? Si Lon Fu? Who remembers Lon Fu? You remember Lon Fu? Oh, Harvey, who is Lon Fu? Ha? Alam nyo, tinuro ko kasi sa mga estudyante ko eh. Sabi ko, nung araw, ako, lagi nakaupo sa harap. Pag may tinanong ang teacher, ako lagi una akong tumatayo at tumataas sa kamay para sumagot. Pag tinanong kami ng teacher, tatawa kamay. Pag tinawag ako, sabi ko, teacher, I don't know. Tapos sabi ng teacher, very good. Kahit na hindi mo alam, una ka. Who is Lon Fu? Lon Fu is a farmer. Ngayon, doon sa isang kingdom, yung emperor, may problema siya. Nag-isa lang yung anak niyang babae, gusto niya makakuha ng husband na angkop para sa anak niya. At sabi niya, ang sino mang magiging husband ng aking anak ay magiging manugang ko at magiging emperor ng kingdom. So maraming mga nag-apply. Merong dalawang kaibigan sa Lon Fu. Sabi niya, Lon Fu, you go with us. Let's participate in the contest. Who knows? We might win in the contest and we become the son-in-law of the emperor and we become the emperor ourselves. Sabi ni Lon Fu, kayo na lang, mayroon akong farm. I'm happy with my life. So nagpunta yung dalawa. Sino yung kaibigan ni Lon Fu? Nagtago na si Harvey. Sino? Dairu and? Ang gagaling talaga ng mga estudyante ko. So, pumunta yung dalawa. Unfortunately, hindi sila napili and they were put in prison and about a month will be executed. So, nalaman ni Lon Fu, hindi niya matiis ang kanyang mga kaibigan. Because he loved his friend, napilitan siyang magbiyahe ng ilang araw, makarating sa empire at sumali. At marami pang event. At siya yung nanalo. Para ma-free, hindi para maging asawa ng anak ng emperor, hindi para maging emperor, but to free his two friends. See, that's loving kindness. Tinaya niya ang buhay niya. At siya yung napili. Kasi yung huling test sa kanya, sabi sa kanya, bukas magdala ka ng isang bagay na gusto ko na wala ako. Sabi nung emperor. Sinong emperor yung wala? Lahat ng bagay meron ng emperor. Emperor siya eh.
So the following day, nagpunta si Lon Po. Dala mo ba yung isang bagay na gusto ko, na wala ako? Opo! Ano yon? Ako po. Ako po ang dala ko. Sapagkat ako ang kailangan nyo bilang asawa ng anak nyo at bilang hahalili sa inyo bilang emperor. And Lon Po was chosen. Pero sabi niya, I want my 2 friends free. That's loving kindness. Itinaya ang sariling buhay para sa kaibigan. Kaibigan lang yun, hindi pa nga kamag-anak yun. I wish we can be Lon Po, doing our very best for our family and our friends or others. Introduction lang po yun. Hindi pa ako nagme-mensahe. Okay. Now, ano po ba yung kindness in words? Ito po. Ephesians 4, bago yun. Itong ating pinag-aaralan, 7 linggo yan, pinakikita namin sa inyo ni Pastor Ribo na Christian maturity is not an event, it is a process. It takes time. It takes time for a person who will become Christian to grow into maturity, to Christ-likeness. Pero may requirement. Ano sabi sa 1 Peter? 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Sabi ni Pedro sa atin, dahil dito, sikapin ninyong idagdag. Make every effort to add to your faith such and such and such. May effort. Merong human effort. Merong time to decide to do it. Hindi yan basta ibibigay sa atin agad. Shh, mature ka na. No. Merong tayong dapat pagsikapan. Ibig sabihin ng pagsikapan, meron kang dapat gawin. Hindi yan yung parang meron akong want. Pag ginanong ko, mature ka na. Hindi pwede. Yung pagtanggap kay Kristo, it's an event. When you accept Jesus Christ, presto, you become a Christian. But it takes a lifetime for you to become a mature Christian living a Christ-like life. Kaya sabi ni Pedro, magsikap tayo. Pag sinabing magsikap, may sakripisyo. Sabi, nung araw, meron kaming isang lesson sa aming discipleship ministry na halimbawa, ito, ano to? Papel. Ilan ang sides? 1, 2, 3, 4. If I will tell you, Aaron, how can you make an elephant out of this paper? Iligay nga natin sa screen yung isang papel. Ano ang inyong gagawin para makagawa kayo ng elepante using this piece of paper? Ha? Ano pa? Sandali lang. Alisin ninyo yung hindi part ng elepante. Pag inalis ninyo yung hindi part ng elepante, ano matitira? Elepante. Alam nga namang aso. Di ba? Alisin mo yung part na hindi elepante. Pag inalis mo na yon, ang matitira ay isang elepante. Ganun sa atin.
how to make life a Christ-like life. Di alisin mo yung hindi bahagi ng pagiging Christian. Ano yon? Fruit of the, iligay mo nga ulit yung fruit of the flesh. Okay? Hindi mo ito drawing. Hindi naman na ito-drawing ang Christian life. Do-drawing ka. Oh, hindi. Kasi pag dumrawing ka ng elepante, andun pa rin yung part na hindi elepante. Ayan. Ano alisin mo sa buhay mo para ka magkaroon ng isang mature Christian life? Ayan. Alisin mo yan sa buhay mo, ano matitira? Hindi ito. Simple. Pero may effort. Sisikapin mo yan. Aalisin mo yan unti-unti. Okay? Okay? Para ang matira, hugis elepante. Elepanting mataba. Elepanting payat, nasa sa inyo. Okay? Yun ang sinasabi ni Pedro. Meron kang dapat isacrifice. Sasacrifice mo yung marami pa dyan eh. Marami pa dito. Ang tanong, kaya ba natin? Kaya. Gusto ba natin? Hindi ko alam. Okay? Hindi ko alam. Sabi nga, hindi mo mapipigilan ang isang ibon na dumapo sa ulo mo. Pero ang kaya mong pigilan, yung ibon makapagtayo ng pugad sa ulo mo. Okay? Kasi pag may dumapong ibon sa iyo, ano ang reaction mo? You will shoo it away. Pero may dumapong ibon, wow, may ibon ako. Wow, gumagawa ng pugad. Parang kasalanan. Ini-entertain mo. Ayaw mong alisin. Ayaw mong alisin yung mga sinasabi dito sa atin. Sa pananalita lang, masusubukan tayo. Di ba? How do you use your tongue? Proverbs 16:24. Ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Wow! Proverbs 15:23. Ang matalinong pangungusap ay nagdudulot ng kasiyahan. At ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Huwag nating hayaan na yung ating pagsasalita ay walang pakinabang. Because that is not kindness at work. When we use our tongue sa pagsasabi ng bagay na hindi angkop. Colossians 3:12. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Mahal tayo ng Diyos eh. God has dedicated us to Jesus. He loves us. Kaya't dapat, ayan, mandatory. Kaya dapat tayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban. Mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Wow! Madali bang gawin yon? Mahirap. Kaya nga sabi ni Pedro, pagsikapan. Ngayon, kung hindi nyo kaya, manalangin tayo sa Diyos. Diyos ko, gawin mo na akong pipi. O, sino sa inyo gusto yun? Kung hindi mo kaya gamitin ang bibig mo sa tama at na-offend mo ang God at nagagamit mo sa mali, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo na po akong
Pipe. O, sino may gusto? Mananalangin tayo ngayon. Napipili yata ako. Okay? It is very important. This is what God wants us to know. This is not what God wants you to know. This is what God wants us, including me, to know, understand, and what? And do it. Okay? We have to make a decision. Parang ako, kanina, sabi ko sa ating Sunday school ba, sa prayer time natin, sabi ko, ako, 3 days ko nang sinasabi sa God, God, lead me to the right decision. Parang ayoko nang inumin lahat yung gamot ko. Kasi I'm taking, siguro 11 medicines a day. Bicardis, Urinorm, Glubitor, Perncy, Consace, ano pa? Porsiga, isa pa, fish oil, yung pampalakas, Centrum, meron pa. May isa pa, 10. Meron pa akong kidney care, meron pa akong Glucerna, meron pa akong Neogold, 13, no? Meron pa akong Coca-Cola, Sprite. I go, Lord, tell me what can I discard? Tapos yung aking ginagastos sa pambili, I will add to my giving to you. Kailangan may purpose. Una, you trust God. Pangalawa, whatever money you spend on medicine, give it to God. Actually, dapat sabi nga ni Ate Puring, isa na lang nga i-maintain ko. Ang dami niyan. Just maintain one. Ano yun? Sabi niya, hindi yung kagwapuhan mo. Sabi ko, dati ko nang minemaintain yun eh. May sinabi nga si Kaangel sa akin. Ano sabi mo, Kaangel? Lakas mo. Yun eh. Teka, hindi nila narinig eh. Tayo ka, tayo. Ilakas mo. Yun eh. See? Hindi sinungaling yan. Ha? See? Ha? Ano? Ipagpagawa ng salamin. Sa Bataan lang eh. Si Inang may 4 na manugang. Merong si Ate Banji na katulong, bata. Alam mo, sabi niya, tinuro ako. Ano yan? Ikaw ang paborito ni Inang. Inong 40th day, sinabi rin niya yun. Sabi ng mga nagdadasal, binayaran niyo yata yan. Hindi ko kilala yan eh. You know, dapat ganun eh. Makita tayo ng mga ibang tao, Kristiyano siya. Hindi tayo kino. Ano yung kino? Ano yung kino? Kasasabi ko lang, Kristiyano in name only. Or Kiso. Kristiyano on Sunday only. Hindi tayo ganun. Kaya nga pinag-aaralan natin yung fruit of the Spirit. How did Jesus show kindness? And this should be a challenge to us. Siyempre, sabi nga ni Attorney Jury, Jesus is our ultimate, Inspiration.
Jesus is our ultimate inspiration. Ano ba ang sinabi ni Jesus Christ? Ano ginawa ni Jesus Christ? So many, I'll just give you some. Number 1, healing the lepers. Nakasulat yan sa mga aklat ng Matthew, Mark, Luke. Healing the lepers. Marami siyang pinagaling. Pero ang highlighted natin dyan, yung 10 lepers. Number 2, healing the bleeding woman. Yung isang babae na tinatagasan sa loob ng maraming taon, pero because of her faith, even without asking Jesus, she touched ang damit ni Jesus, and immediately, the woman was healed. Saan pa? Extending love to outcasts, like Zacchaeus. Si Zacchaeus, isang tax collector, outcast siya, walang gusto sa kanya. Wala siyang kaibigan. Kasi pinahihirapan niya yung kapwa niya, Hudyo. Kung ang babayaran mong tax ay piso, sinisingil niya ng 4 na piso. Pero God showed kindness to him when He converted Zacchaeus into a son of God. Number 4, love for the children. Mateo 19:14, Marcos 10:14. Di ba may mga bata na gusto lumapit sa kanya? Sabi ng mga disciples, "Huy, huwag kayo." Sabi ni Jesus Christ, "Let the children come to me." Number 5, selfless love on the cross. Di ba? While He was on the cross, He was forgiving sins. When He was on the cross, He was loving sinners. That's kindness. Number 6, love for the enemy. Ayan, ha? Yung loving your friends, ang hirap ito. Sabi ni Jesus Christ, love your enemy. Matthew 5:43 to 44. Okay. Now, what are the examples we need to follow? Number 1, we follow the example sa parable ng Good Samaritan. Yung Good Samaritan, hindi siya kakampi ng mga Hudyo. Kalaban siya. Pero merong isang tinambangan, ninakawan, binugbog, sinugatan, nakita nung Samaritano, bumaba ng kanyang kabayo, ginamot, dinala sa ospital, binayaran ng gastos. That's loving kindness. Can we do that? Naalala ko nung maliliit yung mga anak ko. Galing kami sa church. Siyempre, naka-polo barong ako noon. Diyan sa Cubao, pumarada ako sa halap ng Carlos Drugstore para bumili ng gamot. Nung ako'y nasa baba, nakita ko yung isang mama umaatras. May sumusugod sa kanya. Ang ginawa ng umatras, kinuha baril, binaril niya yung sumusugod. Natumba yung yung sumusugod. Kaagad nilapitan ko. Takot sila. Bakit ko daw ginawa? Na nilapitan ko yung may baril. Kasi pwedeng barilin ako noon eh. Pwedeng sabihin kasamahan ako eh. Pero hindi, nakita ko yung need. Ang sabi ko, God gave me the right words. Sabi ko, pare, ano nangyari? Hindi ko sinabi, bakit mo binaril? Baka ikaw, barilin ko din. Pare, ano nangyari? Sabi niya, pulis ako. Inaagawan ako eh. Okay? Hanggang bahay namin, takot na takot sila. Pero buhay na buhay naman ako. Ginawa ko, pumara ako ng jeep. Pinababa ko yung sakay. Sabi ko sa driver, dali mo to sa UERM. Ewan ko kung dinala man. Tapos na. Hanggang ngayon sinasabi natin, Daddy, kung may nangyari sa iyo. Wala nga nangyari.
when you do one thing that is godly, God will be with you. Pare, ano nangyari? Nakapolo barang ako. Siguro, kala niya, pulis din ako. Naagawan ako ng baril. I have to shoot him. Okay? The Good Samaritan. Number 2, the Samaritan woman giving water to Jesus. See? Si Jesus Christ. Nilalapitan niya yung mga hindi Hudyo Mga Samaritano, nakalaban ng mga Hudyo. Nasa well, umiigib, sabi ni Jesus, can you give me water? Sabi ng Samaritan, yeah, I'll give you water. See? So kahit na hindi ka pananampalataya, gagawan mo ng kindness. Anong klaseng kindness? Loving kindness. See? Parang dito, pagka meron tayong Arroz Caldo outreach, andito pa lamang, binibigyan natin yung naglilinis no? Street sweeper, binibigyan natin. Tsaka yung mga pinapakain natin doon. Pinapakain natin na hindi basta-basta Arroz Caldo. Kundi Arroz Caldo na punong-puno ng bulyon. Hindi pala, walang bulyon. Walang pampasarap. Masarap na talaga. At, itlog. Kumisa si Junior pa nagbabalot Ang bilis nga niya, isang itlog, 2 minuto. Ha? We are doing that. That's kindness. Ano ba billing ko sa inyo? Dapat, ang matitikman nila, yung pinakamasarap na klase ng Arroz Caldo. Hindi yung, ang tabang, ang alat. Yung iba nga sa inyo, dito pala, nagre-reklamo na Sila wala reklamo. Dumodoble pa nga yung iba. At yung mga kabataan, huli silang kumakain. Huli na. Kasi dito pa lang kumakain na. Sa next Saturday, meron tayong Arroz Caldo. Madalas siya, si Cosme lang kasi wala akong nakikitang ibang kalalakihan. Si Dory lang, si Jojo, si Susan lang. Walang ibang kababaihan na gustong mag-participate. Because it is an outreach. At mga kabataan, mangilang-ilan. Well, kung minsan umabot ng 7, that's good. Pero lagi ko siya nasabi, ito ay hindi project. Ito ay ministry. Iba ang project, iba ang ministry. Okay? Sa Sabado, sino ang pupunta rito? Sabado. Salamat, wala. Number 4, the old widow of Sarephat giving bread to Elijah. Ito, huling saing na niya ng tinapay. Kinabukasan, ala na silang kakain ng mag-ina. Kinabukasan, they are ready to die because they will have no more bread. Pero sabi niya, sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, ipaghahanda kita. So yung natitirang arena at kaunting kahoy na pangluto, ginawa niya. Pinakain niya sino? Elijah. Ano nangyari sa widow? Nung maubos na yung trigo, yung tapayan, kailanman ay hindi naubusan. Because God repaid her kindness, her loving kindness to Elijah. Pwede namang hindi gawin ng biyuda yun, nung matanda. No? Mr. Prophet, paano ba ito? Huling luto ko na ito para sa anak ko Pasensya ka na. Di ba? Pasensya ka na. Pagpepre na lang kita. Hindi. Iniluto pa rin niya, pinakain niya. At hindi niya sinabing, yan, ngayon may pagkain ka, ako wala. God rewarded the widow.
they never got hungry after that. Yung panghuli, the boy giving his bread and fish to Jesus to feed 5,000 men. Sabi ng mga Bible scholars, it could be more than 5 kasi hindi binilang ang mga bata at mga babae, lalaki. Ilang isda yon? Ha? Ha? Oh, 2. Ilan tinapay? 5. Ilan ang natira? 12 basket full. Di ba? Hindi, kasi yung 7, kinuha ng disciple. Okay. Meron ba dong sinabing at ang mga tao ay nag-agawan? Wala. Ha? May sinabi ba doon na at ang mga tao ay nag-Sharon? Wala. Sinabi ba ni Jesus na, hayaan nyo na yan? No, sabi ni Jesus, ipunin ninyo. At sila ay nakaipon ng 12 punong bakol ng tinapay. Pero ang maganda doon, the boy showed his kindness. Hindi niya sinabing, sabi ng nanay ko, akin lang to eh. Baka kasi ako magutom eh. Hindi, binigay niya. Okay. Sinabi ba ni Jesus na wala bang ibang klaseng tinapay eh? Mahinang klase naman to. Tinapay lang to dyan sa riverbank eh. Wala bang Goldilocks? Hindi. Jesus Christ, tinanggap niya yung tinapay at isda. Pinanalangin niya at nakakain. Nabusog, nasiyahan ang mga tao at may natirang 12 basket full. Hindi natin alam kung kanino binigay. Basta yun lang ang sinasabi. And what the Bible did not say specifically, we cannot guess. We simply look and appreciate the kindness, the loving kindness. Kasi hindi sinabi ng bata na isang isda lang, saka 3 tinapay. Yung isa, isda, yung 2 tinapay sa akin. No? It's loving kindness. Every single fish and bread. These are the examples that challenges us in what way we can show kindness in words and in action. Basta huwag niyo lang susundin yung sinabi kong pagsubok ng Diyos yan, Jerome. Ayokong patulan, ayokong pakialaman ang pagsubok ng Diyos. Amen po ba? So whatever lesson we learned, I hope it will change our perspective. It will change how we look at our life. I don't want us to be Kino, Cristiano in name only. I don't want us to be Koso, Cristiano on Sundays only. Kundi every day of our life, we must demonstrate inside out that we are Christians, that we have the fruit of the Spirit. At yung ating pinag-aralan na fruit of the Spirit ay kindness. Pero dinagdagan natin ng loving kindness. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa iyong patnubay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Something that we need to hear, listen, understand, and practice in our life. Tulungan mo kami, aming Diyos, na hindi kami maging Kristiyano in name only, but Christians in every aspect of our life. Help us, Lord, to value the fruit of the Spirit in our life so that we can become the Christian you like us to be. Christians living a Christ-like life. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa Iglesia ng Good Neighbor Christian Fellowship.
na henceforth, tulad ng sinabi ni Pedro, pagsikapan namin na idagdag sa pananampalataya, pagsikapan namin na matupad ang bunga ng Espiritu sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.